Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Inflation sa Quirino bumaba sa 1.6% noong Setyembre. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Bumabati inflation iti probinsya ti Quirino, manipod 4.3% iti Agosto kat nagbalin ang 1.6% iti Setyembre kada ito'y atawan. Sigun iti Philippine Statistics Authority ng PSA, Quirino, da ito'y katgapuanan ti presyo ti food and non-alcoholic beverages. Di manon lang amin iti 0.5% tinakula nga industriya. Da ito'y kat 81% ti aminon nga industriya nagbalin a rason ti paragbabati inflation iti intero a probinsya. Kinunamot ni PSA Chief Statistical Specialist Cherry Agustin nga dagita dadumapay akang runaan anang iduron iti panagbabat inflation ket iti panagbabat presyo wenno gastos iti transport, commodity ken education. Impasigurado mat ni Agustin ti kalikagom ti PSA nga giruwar iti transparent kun umno a datos kas paset ti trabaho ti ahensya nga agitud ti anyaman nga impormasyon nga makapasayaat iti kasasaad ti rehiyon. Ket iti damag manipud Tuguegarao City dayto ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakuy naman natin ang Baguio City, presyo ng mga highland vegetables sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center tumaas. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Jong Munar. Ngimi na ti presyo nagiti nateng nang runa nagiti bulbulong kapot ti panagdalapos iti bagyo nga Christine. Sigon kani Andres Arnold Lampacan, General Manager iti Benguet Agri-Pinoy Trading Center, ngimato nagiti presyo ti nateng posible pa nga umato kadagiti sumarsaro ng aldaw gapo kadagiti naapektaran iti bagyo nga Christine. Impeteng mat nagiti sumagmamano nga vendors iti naso nga trading center asan nga simangpa dagiti stocks na kapot ti panagraga iti sumagmamano kalsada iti Benguet paturong iti trading center. Nupay kasta kanunapay nilampakan na kagida nagati mapaspasaran nang runa iti panawen ti panagbabagyo namnaman nga tagaragsakan lata dagiti umili dagiti nateng tapnog tultuloy lata iti panangiturong dagiti manalon kadagiti naapit da. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac. 86% ng mga barangay sa Catanduanes na ibalik na ang supply ng kuryente. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Juris de la Rosa. Naibalik na ang supply kan kuryente sa 86% kan mga barangay sa probinsya nin Catanduanes. Ini sigon sa pinakahuring restoration update na ipinaluwas kan First Catanduanes Electric Cooperative o FISELCO. Ibig sabihin ka ini, 273 out of 315 barangay sa probinsya ang energized na matapos maisaayos ang mga nauyag na linya nin kuryente dulot kan Bagyong Christine. Sa numero na ini, kompleto nang naipailawan ang mga banwaan nin Bato, Caramoran, Pandan, San Andres, asin San Miguel, habang igwapanin man diit-diit na barangay hali sa mga natatada na anom na banwaan. Bagamat daipa natatapos ang inspeksyon asin restoration sa bilog na probinsya ay nagpaabot na nin pasasalamat ang FISELCO sa gabos na nagsuporta, nagpahiling nin malasakit asin padagos na nagtutubod sa kakayahan kan mga sundalo nin pailaw. Target kan kooperatiba na maibalik na sa 100% ang supply ng kuryente sa bilog na probinsya sa mga enot na aldaw kan semanang ini. Hale Vera Catanduanes, Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan.
Mga live hogs na sinubukang ipuslit sa lalawigan ng Cebu na sabat ng mga otoridad. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Aya sa 69 ka mga live hogs nga walay papel ang gisakpit sa mga otoridad human masuta nga gisulayan kini og pagsulod sa lalawigan sa Cebu niadtong Sabado liwan sa usa ka bangka amaw mga baboy og gituuhan nga gikan kini sa lalawigan sa Negros Oriental. Nasakmit kini sa kapulisan sa lungsod sa Dumanhog inabagan sa Philippine Coast Guard, Municipal Livestock Coordinator ug uban pang sakop sa munisipyo human makadawat og intelligence report ang kapulisan may labot niini. Ang pagkasakmit sa mga baboy nahitabo usa ka adlaw human sa pagpirma ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa Executive Order No. 16 nga nag-umol sa Anti-Smuggling Interagency Task Force. Sa iyang bahin, gihangop ni Dumanhog Mayor Efren Gungun Hika among balita, sanglit makaabag kini sa ilang aktibong kampanya batok sa swine smuggling sa ilang lungsod. Kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Dakuin naman natin ang Iloilo, CSWDO na mahagi ng tulong pinansyal sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Christine sa Iloilo City. Narito si Emmy Santiagudo para sa detalye ng balita. Nagpanagtag ang Iloilo City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO sang bulig pinansyal sa mga pamilya nga apektado sang Bagyong Christine. Suno kay Terry Hilogo, head sang CSWDO, makabaton sang 10,000 pesos nga financial assistance ang mga pumuluyo nga may panimalay nga totally damaged, kag 7,000 pesos naman para sa partially damaged. Sandig sa datos sang CDRMO, as of 5 p.m. sa Oktubre 27, yara sa 105 ka panimalay ang totally damaged, kag masobra 1,000 naman ang partial. Apektado naman ang kapin 3,000 ka pamilya nga ginabugusan sang masobra 13,000 ka individual bangod sa Bagyo Christine. Naghatag sang pagkaon, relief goods kag non-food items ang CSWDO sa mga apektado nga pamilya, ilibe pa ang mga nagapabilin sa mga evacuation centers. Nagikan sa Iloilo, Emero Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. 11 sa 100 Dabawenyong pamilya ang kinukonsiderang mahirap sa taong 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Mitaas ang poverty incidence sa mga pamilyang Dabawenyo sa tuig 2023, itandi sa national incidence sa tuig 2018, matod sa Philippine Statistics Authority kung PSA. Base sa pinakauling poverty data nga gipagawa sa PSA 11, ana sa 11.3% kon 11,000 kapamilyang Dabawenyo ang gikonsiderang naglisod o ana nga sa ubos nga kantidad sa gikinahanglan aron nga makapalit sa minimum basic food ug non-food items. Sa gihimong presentasyon sa resulta sa 2023 poverty statistics sa Davao Region nga gihimo sa Acacia Hotel sa Davao City niadtong milabang Biyernes, October 25, ang probinsya sa Davao Oriental ang dunay pinakataas nga monthly income requirement sa tuig 2023, hinungdang nanguna kini sa adunay pinakadagang ihap nga ana sa poor population. Samtang nanawagan usab ang PSA nga suportahan ang ilang ginahimong survey aron nga makatabang sa paghimong palisiya alang sa kalambuan sa komunidad ug sa katawhang Pilipino. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Davao, Marcel Mamon Dasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Butuan sa pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month at 27th Indigenous Peoples Rights Act.
Mga indigenous community sa bayan ng San Luis, Agusan del Sur isinusulong na maipagpatuloy ng mga kabataan ang kanilang kultura at tradisyon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Nagkatapok ang mga indigenous communities nga gilangkuban sa Banwaon, Manubo ug Talaandig dito sa lungsod sa San Luis, Agusan del Sur para sa ulugon ang paghandom sa 2024 National Indigenous Peoples Month ug 27th Indigenous Peoples Rights Act. Ang kalihukan nagdala sa tema, mga katutubo at katutubong dunong, pahalagahan, pangalagaan at parangalan. Gibutyag ni Municipal IPMR Bae Precioso, padayon ang mga paningkamot para mapreserba ang namatan nilang kultura sa mga IPs sa San Luis. Gani usa nga mopaasdang sa tradisyon mao ang naaprobahang ordinansa diin sa matag ikatulong Lunes sa Oktubre gideklara kining Indigenous Peoples Day sa munisipyo sa San Luis ug dinhi ikapasigarbo ug ipasundayag ang mga kultura sa matag tribo. Samtang gipahayag ni Veronica Lubuod, Community Development Officer sa NCIP San Luis, ang mga kahibalo unta mapasa sa mga sumusunod nga henerasyon ug magsilbing hagit sa mga dato ug elders nga dili undangon ang pagtudlo sa mga kabataan sa maayong pamatasan sa pinulungan, kultura ug tradisyon. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Training on Mental Health and Psychosocial Support ibinahagi ng Provincial Health Office mula sa Lanao del Sur bilang pakikiisa sa paggunita sa Mental Health Month. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Inadun na opisina Provincial Health Office sa Lanao del Sur sa programa Training on Mental Health and Psychosocial Support sa Lanao del Sur sa gimay po sa mga gawi si Yanan Minilamba sa Social Hall a Provincial Capital Tano. Giyang kay programa na initilaga daya para kung mga guidance counselors Tano sa ingid Waranao ang makapupon sa giyang kaiya opisina Marawi Division ago MBHTE Lanao del Sur 1 and 2. Piyakataro sila nagsas kanyan din ni official amyag puon sa giyang kanana programa si Vice Governor Muhammad Khalid Mujam Raki Inadyong. Si Quinibgay niya nakatero na inaloy niya no nagyang kaiya Vice Governor Tano so kala iargaw mental health. Anta kagyang ko to ang mapi akapamimikiran o pisa katawan batila boron. So mga kalumbayan sa gyang kaiya masa. Inatina ng mga experts sa mental health datari Miss Rofaida Di Patuan. Ayam mabubaloy IPHO MHPSS Coordinator ago sa mga inpadaiya na si Muhammad Majid Paudak ago Mrs. Johaira Saidali Minalang. Yang kaya mga bangsa Tano na langon miya kabagay sa mapia a lecture. Akakuan sa Malaguna agu ilmo o mga participants Tano so mga division sa miya nga aaloy Tano saya. Sa yang kaya programa na malainigalbak agu initiative agyang kaya Provincial Government of Lanao del Sur sa kapunggiran sa arga ko mental health o pisikatawan raktano sa inged Ranao. Mababaloy panaya mapad ko mga activities para sa kaptagwa sa galbak ko diron di katanud-tanudi sa gyang kaya Mental Health Month sa gyang kaya ulan-ulan na October Ragun 2024. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.